Alam mo ba, may isang sakit na dahan-dahang kumakalat sa ating lahat. Isang karamdaman na hindi mo mararamdaman sa simula, pero unti-unti sinisira nito ang lakas mo, ang isip mo, at ang mismong kalusugan mo. Palagi ka bang pagod? Yung tipong kahit kakagising mo lang parang gusto mo na agad matulog ulit? O kaya naman madali kang mainis? Madalas, iniisip natin puyat lang to. Normal lang yan. Pero paano kung yung simpleng puyat na yan ay sintomas na pala ng isang mas malalim at mas seryosong problema? Oras na para pangalanan natin ang kalaban. Hindi ito isang virus. At lalong hindi ito bakterya. Ang kalaban na tahimik na sumisira sa iyo mula sa loob ay ang chronic na kakulangan sa tulog. Oo, tama ang narinig mo. So, heto ang tanong. Bakit nga ba ito napakadelikado? Simple lang ang sagot dahil ang atake nito ay tahimik. Nangyayari ang lahat sa loob ng katawan mo kung saan hindi mo agad-agad mapapansin ang pinsalang idinudulot nito. Unang-una sa listahan, sinisira nito ang iyong metabolismo. Isipin mo na lang ang katawan mo para itong isang makina. Kapag kulang ka sa tulog, nagkakagulo ang internal machinery na yan. Nahihirapan ang katawan mong i-regulate ang iyong blood sugar at alam mo ba, ito mismo ang pwedeng maging daan patungo sa mga mas seryosong kondisyon tulad ng obesity at type 2 diabetes. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ang kakulangan sa tulog ay parang isang domino effect sa buong katawan mo. Tinitrigger nito ang pagtaas ng presyon ng dugo na nagbibigay ng extra strain sa iyong puso. Pinapahina nito ang iyong immune system kaya naman mas madali kang kapitan ng kung ano-anong sakit. At higit sa lahat, tinatadad nito ng inflammation, yung parang sunog sa loob, ang buong sistema mo. Pero sa kabila ng lahat ng madilim na balitang yan, may good news, mayroong pag-asa. May isang solusyon na napakasimple lang pero sobrang makapangyarihan. Ito ang sekreto para malabanan ng pinsala at masimulan ang paggaling. Naitanong mo na ba to sa sarili mo? 4 na oras? Sapat na kaya? 6 na oras? Pwede na siguro? Ano ba talaga ang tamang sagot para sa katawan mo? Para sa kalusugan mo? At eto na, eto ang sagot, ang magic number. Para sa karamihan ng mga adults, ang rekomendasyon ng mga eksperto ay 7 hanggang 9 na oras ng tulog. Uulitin ko 7 hanggang 9 na oras, bawat gabi. Hindi ito pwedeng i-negotiate. Ito ang kailangan ng katawan mo para mag-repair, mag-recharge at maging handa para sa kinabukasan. Pero, teka muna. Tandaan natin to. Hindi lang paramihan ng oras ang laban dito. Kasi pwede kang humiga ng 9 na oras. Pero kung ang tulog mo ay pabanik-balik, mababaw at hindi mahimbing, bale wala rin. Ang kalidad, yung lalim ng tulog mo, ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga pa kesa sa dami ng oras na yan. So, kung ang puyat ang kalaban natin, paano natin poprotektahan ang ating sarili? Paano tayo lalaban? Well, kailangan nating buuin ang ating panangga, ang ating personal na armor. Heto ang mga simpleng hakbang para buuin ang armor mo. Una, magkaroon ng consistent na oras ng pagtulog at paggising. Oo, kahit na weekends. Pangalawa, gawin mong santuaryo ang kwarto mo. Dapat madilim, malamig, at tahimik. Pangatlo, iwasan mo na ang kape at lalo na ang blue light mula sa gadgets mo ilang oras bago matulog. At pang-apat, gumawa ka ng isang relaxing na ritual, pwedeng magbasa ng libro o makinig sa mahinang musika. Alam mo, higit pa sa pisikal na katawan, ang tulog ay pagkain para sa ating isipan. Ang epekto nito sa ating utak, sa ating emosyon at sa ating abilidad na harapin ang bawat araw ay talagang hindi matatawaran. Tingnan nyo na lang ang laki ng pagkakaiba. Dito sa kaliwa, yan ang resulta ng puyat. Moody ka, hirap kang mag-concentrate at parang ang bagal-bagal ng takbo ng isip mo. Samantalang sa kanan, kapag sapat ang tulog mo, mas kalmado ka, mas malinaw kang mag-isip at matalas ang iyong concentration. Ang layo ng agwat, di ba? Ngayon, alam mo na ang panganib at alam mo na rin ang solusyon. Ang lahat ng ito ay babalik sa iisang bagay, ang iyong desisyon. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan na baguhin ang lahat ng ito. Sa panahon natin ngayon, parang naging badge of honor ang pagpupuyat. Kailangan daw mag-grind, mag-hustle. Pero ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa'yo ay ito. Ang pagtulog ay hindi isang luho, hindi ito optional.
ito ay pundasyon ng kalusugan, kasing halaga ng tamang pagkain at pag-inom ng sapat na tubig. Kaya naman, iiwan ko sa'yo ang tanang na ito. Pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin ngayong gabi, bago ka pumikit, ano ang pipiliin mo? Ang isa na namang gabi ng puyat o ang ulang gabi ng pagsisimula ng iyong mas malusog na buhay? Isang mahalagang paalala lamang, ang lahat ng impormasyong inilahad dito ay para sa kaalaman at educational purposes lamang po. Para sa anumang medical na katanungan o kondisyon, napakahalaga na lagi kayong kumonsulta sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. Maraming salamat sa panonood sa Carl Preza. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed and stay healthy.